Kumusta mga kanoise? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video to is mula na nag-kesa yung araw. So meron itong pamagat na ICC ginulat sina Jenggoy, Joel, Zaldico at iba pa. Mabubulok sa kulungan, question mark. So yun yung panonorin natin, bibigyan natin to ng reaction and then kaya na din bahalang humusga. So bago natin simulan sa yung araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So na-curious lang din ako dito para kasi mukha ni Sen Jinggoy at Sen Joel, diba? Tapos may ICC. So tingnan natin kung may connection ba to or pwede ba to sa ICC or whatsoever. Gusto ko lang malaman or na-curious lang ako kung bakit may ICC dito. Kasi alam nyo naman, yung ICC talaga kapag sila na yung kumana, di ba, wala na magagawa yung politics. Like for example, yung nangyayari kay FPRD, di ba? Kahit ano ba yung pagpulungan ng mga senador na ipa-house arrest sa FPRD, kung ayaw talaga ng ICC, no match lang din, di ba? Or no use lang din. So, for example, itong kay Jinggoy at Joel, if ever sa ICC, baka wala silang magawa dito. Or yung impeachment, di ba? Kung na-ICC yun, malamang hindi na kawala si Sara doon. So, sa yung araw, Pilipino sila, comment, share, subscribe, start. Plunder. Among those implicated are Senators Joel Villanueva and Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, and Commissioner Mario Lipana. Senator Jinggoy, Senator Villanueva, dating Congressman Saldico at iba pa mabubulok na sa kulungan dahil sa kasong plunder. ICI ginulat ang buong Pilipinas sa mabilis na aksyon. Halika, atin itong tingnan mga kaibigan. The Independent Commission for Infrastructure, ICI, has submitted interim report and recommendation number 2025-002 to the Office of the Ombudsman and corroborating evidence provided by former DPWH officials. Sorry, my bad. ICI pala. Akala ko ICC. Ay, naku, ang tanga-tanga, no? So, ICI pala yon. Akala ko ICC. So, nalito tayo sa part na yon. Sorry, my bad. But anyways, pwede din naman, 'di ba? 'Di ba? Yung sa ICC kasi syempre 'di ba yung ICC sila nagfa-function sila kapag hindi na nagfa-function yung natin dito. So, yun nga yung kay FPRD, napanagot si FPRD, 'di ba? So, ang hindi ko lang alam or I don't know if hindi ko lang naalala lang din, but yung yung corruption ba? Pwede bang imbestigahan ng ICC yun? Comment nyo nga sa baba, guys. Lang gusto ko lang malaman. So ICI pala yon. Sorry, I thought ICC Nalito tayo. My bad. Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez, and Engineer JP Mendoza. The Commission uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program, or NEP, and the House General Appropriations Bill, also called SGAB, and the General Appropriations Act, or GAA, in exchange for commission ranging from 20% to 30% of the project cost. Payments were reportedly coursed through DPWH engineers and cooperating contractors to secure projects and awards and facilitate the release. According to the former DPWH officials, this scheme resulted in inflated project costs, substandard implementation, and the diversion of billions of pesos in public. Actually, parang satisfying talaga na nalaman natin to. Tapos kinakabahan yung mga Kurakski. Wala lang, sobrang satisfying lang. Funds over several years. Among those implicated are Senators Joel Villanueva and Senator Jinggoy Estrada, former DPWH  Roberto Bernardo, and Commission on Audit
Commissioner Mario Lipana. The alleged participation appears to constitute violations of Article 210 to 212 of the revised Penal Code on bribery and corruption of public officers. Sections 3B and 3C of Republic Act number 3019, known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and Section 2 of Republic Act number 7080, Plunder Law, given the magnitude of the funds involved. So I'll just state a little of what I said earlier. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and No one will be spared in this fight of corruption. So, nandito na tayo sa point talaga ng buhay natin, especially tayo mga kababayan. Na yan nga, since kinasuhan na nga sila, wala pang satisfaction totally na parang magdiwang, di ba, na sa wakas kinasuhan na kasi wala hindi pa natin sure kung mapapanagot tong mga to Yung impeachment nga lang na 7 article yun, nalusutan pa nga, di ba? Ito pa kaya na sobrang ma-impluwensya ng mga involved dito. So, ano na lang talaga, kung makukuha na natin yung talaga winning na makukulong na talaga tong mga to, parang doon na natin masasabi talaga na good job. Sa ngayon kasi parang sobrang hirap magtiwala na parang i-commend mo agad na go, good job ICI, di ba? Tapos baka sa dulo hindi lang din mapapanagot, di ba? So alam niyo yung ganyan na parang ewan ko kung nadala na tayo sa mga past issues about sa accountability wala lang. Sana talaga panagutin nila lahat to kapag may napakulong talaga silang congressman or senator dyan, doon mo talaga masasabi na sobrang talaga, sobrang functional, di ba, ng justice system. government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and held accountable under the rule of law. Dapat lang. To aspiring criminals, crime will not and crime does not pay. We will Ang gara ng aspiring criminals, continue to investigate, follow the evidence, and pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed. This is our promise to our countrymen. Thank you and salamat po. Saludo ka rin. Sana magtuloy-tuloy, Congrats agad Congrats. Well, na siya, para malaking milestone pa rin yun para sa ICI, yung pangalanan nila, yung mga big fish na yun. Sobrang laking milestone na rin nun. Pero syempre tayo as a spectator, tagapanood, di ba? Or siguro sa ako na lang myself. Ayoko munang na bravo, di ba? Gusto kong i-appreciate siya as an whole, di ba? Whole case talaga, na matapos talaga yung case. Wala lang, parang syempre nadala na tayo sa past, di ba? Ayon sa isang mainit na pahayag ngayong October 29, 2025, isang interim report ang isusumite sa Office of the Ombudsman. Ang laman, nakakagulat. Ang pangalan na dati akala nating untouchable, ngayon nasa listahan ng mga posibleng makulong. Pero hindi lang ito simpleng kaso ng korupsyon. Ito ay posibleng pa lang, so wala pang kasiguraduhan. Especially yung mga taong yan, Diyos ko dahil. Plunder, milyon-milyong piso galing sa flood control projects na punta raw sa bulsa ng ilang senador at kongresista. Ang drops, isa-isa nating banggitin. Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, former Congressman Lipana, former Congressman Luis Cacario, mga pangalan na bigat, mga mukhang nakikita natin sa TV, nakangiti, pero ngayon, hindi na may bigat na dala. Therefore, hindi pwedeng baliwalain ito. Tingnan natin sure yung iba dyan kung dinidibdib nila Kasi syempre sa sobrang FU ng justice system natin na sa tingin nila makokontrol lang nila, 'di ba? Is parang wala na silang mga kaba sa kanilang dibdib. Pero I think may may slight scary moments pa rin yan kasi syempre yung presidente kalaban nila ng taong bayan dahil kung totoo, pera mo to, pera nating lahat.
Base sa testimonya, ganito raw ang sistema. May proponent, isang senador o kongresista, lalapit kay Engineer Alcantara, sasabing may budget daw para sa flood control. Bakit flood control? Kasi mas malaki ang kickback, 25 to 30%, samantala sa ibang proyekto, 10% lang. Pero hindi lang dito natatapos, may listahan pa ng proyekto. Ipapasa kay Juan Carlos Rivera, pupunta sa DPWH Regional Office o mismo sa proponent para mailagay sa GAA o General Appropriations Act. Therefore, pag naipasa sa GAA, automatic may advance 10% kickback at 15% kapag na-approve. Grabe din yung mga ebidensya talaga kay Zaldico So di ko lang sure kay kay House Speaker Martin Romualdez, kasi yun nga, may mga nagko-comment kasi sa comment section natin kung bakit daw hindi nakasuhan si Romualdez So di ko rin alam kung ano yung explanation nila dyan. So hintayin na lang natin. Ubuo ang insertion, 25% SOP agad. The turn, ngayon, sabi ng ICI, sapat na raw ang ebidensya. Hindi lang ito kwento sa kanto. May affidavit, may papeles, may signature trail. Pero ang mas yun lang, signature trail. Aksyon, hindi kaya noon na parang usok lang ang investigasyon. Ngayon ramdam ng buong bansa na may galaw, na bulabog ang Senado, tahimik ang ilan, habang ang ilan ay nagtatago sa likod ng due process. Ang ombudsman ay naglalatag ng mga charges, direct or indirect bribery, Article 210 to 212 RPC, corruption. Kaya nga sobrang sobrang naalarma sila na yung ombudsman is si Rimulya, which is sa past na nila is parang kirot na sa kanila, 'di ba? So ito yung reason kung bakit naalarma talaga sila. Of Public Officials, Section 3B, 3E, Republic Act 3019 at Plunder, Section 2, Republic Act 7080. Pero walang sinasanto, hindi na uso ang palakasan dahil sabi ng ICI, justice will not be delayed this time. Therefore, kung dati ay may takot, ngayon may pag-asa. Kung dati ay puro pangako, ngayon ay aksyon. Ngayon ang tanong ng lahat, talaga bang mabubulok sa kulungan? Sina Jinggoy, Villanueva, Zaldico at iba pa? Hintayin natin dahil sa huli, batas ang husga. Have mercy, O God. Galatians 6. So, good good question yun, kung mapapanagot ba talaga si Jingjing at si Jojo, si Jingjing Goy at si Jojo Well. Pero syempre, sobrang saludo sa ICI. Tawa lang ako, nagkamali tayo doon nalito tayo doon sa ICI, ICC. Kaya pala nagulat ako, ba't ICC involved dito? ICI pala yan. So anyways, that video is from Sayong Araw. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, par. Medyo, talaga yun. Medyo, simula na. Pero, sorry, if, para sa akin, hindi ko pa talaga siya totally makukomend, kasi yung ICI talaga, par. Diba? Wala pa akong, totally tiwala, 'di ba? Hanggat wala talagang mapapanagot or makukulong. Pasensya na, pero 'yun yung stand ko diyan. Ayaw ko kasi ayaw kong paasahin yung sarili ko na parang good job ICI. 'Di ba? Pero kudos pa rin sa ICI. Syempre sa mga pinaggagawa nila. 'Di ba? Ang sa akin lang naman, ayaw ko yung puro simula lang. Gusto ko tapusin talaga. 'Di ba? Kasi nadala na ako dyan dati. Sobrang excited ko nung nung impeachment ni Bibi Sara. Like, man, sabi ko talaga, oh my goodness, ito na, sisimulan na. Paano niya kaya ito ilulusot? Diba? Paano niya kaya ipapaliwanag doon na sobrang naming anomalya? Diba? Sobrang sobrang taas na expectation ko din. And then, biglang, biglang kinat ng mga sa Duterte na, may nakita silang pagkakamali doon sa part ng ng impeachment. Like, man, sabi ko, oh my goodness, ganun na lang yun. Ganun na lang yun. Harap-harapan, ine-FU yung justice natin. Kasi harap-harapan yung kay VP Sara. So yun nga, dito sa ICI, dapat ipakita talaga nila yung credibility nila about dito. Kasi kung naman tong ICI, par, magtagumpay tong ICI ngayon, pwede tong maging pwede tong maging tawag dyan,
pwede ito yung magiging simula ng ano nila, gagawa sila ng government establishment din na ICI government. Di ba? Pwedeng ganyan kung magtagumpay sila dyan. Sila pa yung mga pioneering. Sila pa yung ituturing na mga bayani talaga. Tagapagpanagot ng mga kurakot ng bansa. Di ba? Sila pa, i-commend sila. Kung magtagumpay sila, kasi for example, isipin nyo na lang, nagtagumpay yung ICI ngayon. E di syempre, sa mga susunod na issues, sila ulit yung ipapadala. So sana tingnan to ng ICI in the long term or in the long run, na parang, uy, ito, magandang opportunity to para sa amin. Diba? Like, kumikita na kami, kasi syempre, sasahuran yan, alam nga namang libre yan, binibigay nga natin yung pera natin sa mga kurakot Yun pa kayang naghuhuli ng mga kurakot. So, may mga salary yan. Diba? Tapos syempre, matatawag pa silang hero. Diba? Sobrang ganda nun. Sana pahalagahan nila yan. And then, yun, para masimulan talaga yung credibility ng ICI, need talaga nila na panagutin yung mga politicians, yung mga involved dyan. Kahit hindi na lahat kasi hindi naman mahuhuli lahat yan mas maganda sana kung lahat. Pero, I think okay na ako doon kung mapanagot kahit senador lang. Diba? Big step na yon para sa susunod. Diba? Ituloy-tuloy na nila yung legacy nila. And then, mas lalong ma-appreciate ng taong bayan yung mga ginagawa nila. So, sana pagbutihin nila. And the same time, sana hindi aabot sa point na yung ICIs makurakot or mabayaran or, matret, ganun. Sana hindi sila umabot sa ganyan kasi syempre tao lang din yung mga yan. And then alam naman natin kung gaano kabibigat yung mga tao na involved dyan. Ganyan din kahigpit, di ba? Yung security nila. Sobrang mapanganib sa buhay nila yan. Sila yung parang kung ilalagay mo yung status ng nila, safety nila, para silang mga witness na dapat pangalagaan. Ang sa kanila lang, para silang witness na supposed to be dapat pangalagaan, nandyan pa rin sila nag-iimbestiga. Di ba? So, mga important person talaga yung mga yan. So, ipagdasal na lang din natin yung ICI para na maging matagumpay yung investigasyon nila and may kahantungan at may mapanagot talaga. Di ba? Kasi kapag napanagot talaga na yan, titignan ko talaga ng mga bayani yung mga yan. Legit. So anyways, that's it. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, ang video to is mula kay Sayong Araw. So subscribe nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos yun, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So Filipino IC is out. Like, comment, share, subscribe.